Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong 2 ng Marso nitong taon, isang malaking protestang naganap sa isang industrial park sa bansang Indonesia na itinuturing na pinakamalaking nickel industrial zone ng bansa. Nagwala ang mga trabahador na pawang mga Indonesians dahil sa sapilitang pagpapasok ng mga bus sa naturang parke. Naging magulo ang mga sumunod na pangyayari at may ilang mga sakyang sinunog ng mga nagwawalang tao. Inatake din nila maging ang mga Chinese na nagtatrabaho doon at nakipagmatigasan sa mga pulis. Binato ng mga bato ang isang security post na mga galit at gigil na Indonesian workers. Parang mga nakawalang hayop sa gubat ang mga tao dahil sa galit nila sa mga nangyayari. Ayon sa public relations officer ng parke, may mga pulis, security personnel at empleyado ang nasaktan dahil sa nangyaring pag-alsa. Marami din sa mga sakyang pangpatrolya ng mga kapulisan ay sinunog at pilit na sinira. Ang Indonesia Morowali Industrial Park ay ang nickel processing hub ng Central Sulawesi. Pag-aari ito ng Bintang Delapan Group ng Indonesia at ng Tsingshan Stelel Group ng China. Meron itong nasa 4,000 hektarya, 80,000 mga manggagawa para sa nickel processing at karagdagang humigit kumulang 20,000 mga manggagawa para naman sa infrastructure development. Ang Indonesia ay tinuturing na world's top nickel producer at ang Indonesia Morowali Industrial Park ay ang largest nickel processing site ng bansa. Ang Tsingshan Group ay ang pinakaunang Chinese mining company na nakapasok sa Indonesia. Subalit ang industrial park na ito ay pinangyarihan ng marami ng mga workplace safety incidents. Ito ay dahil na din umano sa mas inuuna ng pamunuan nito ang pagtatrabaho at makagawa ng marami kaysa sa kaligtasan ng mga empleyado. Madalas umano ay hindi din binibigyan ng tamang break o pahinga ang mga manggagawa kaya ang ilan ay madalas bumabagsak na lang dahil sa pagod at gutom. Noong taong 2023, nasa 8 empleyado ang namatay kabilang ng mga Chinese workers dahil sa isang pagsabog sa park. Ayon sa mga empleyado, hindi umano sila nabibigyan ng tamang gamit at pahinga upang makapagtrabaho ng mas maayos. Karamihan umano kasi sa mga pinapagamit sa kanilang mga gamit ay madaling masira at madalas nagkakaroon ng aberya na nagiging sanhi ng mas malaking problema sa planta. Noong 26 ng Desyembre ng nakaraang taon, ang Indonesia Morowali Industrial Park ay binayaran ng nasa 10,000 piso lamang ang isang empleyado na nagtamo ng matinding pinsala dahil sa pagsabog at wala na umano itong naging mga kasunod na tulong. Ayon sa empleyado, hindi umano kinover ng kanyang health card na mula sa kumpanya ang maraming mga fees sa kanyang pagpapa-ospital. Hindi na lamang pala ang Tsingshan Steel Group ang nag-iisang Chinese company sa nickel industry ng Indonesia dahil as of 2023, nasa 70% ng nickel supply chain ng Indonesia ay directly o indirectly kinokontrol ng Chinese capital. At ang mas nakakabahala pa dito, karamihan sa mga kumpanyang ito mula sa China ay hindi sumusunod sa mga safety regulations. Mula lamang taong 2015 hanggang 2023, nasa mahigit 100 aksidente na ang nangyari sa Indonesia na may kinalaman sa kanilang nickel industry. At halos 70% sa mga aksidente na ito ay nangyari sa Indonesia Morowali Industrial Park. Noong taong 2023 pa rin, may mga empleyado na nagprotesta para manawagan ng dagdag sweldo at mas magandang safety regulations. Subalit nauwi lamang ito sa sagutan at balyahan na sa ending, hindi din naman nilang nakuha ang kanilang plano at may 2 katao pang namatay. Tulad na nangyari noong Pebrero nitong taon, maraming mga tinutuluyang apartment ng mga empleyado ang sinira at ang mga sakyan ay sinunog ng mga galit na empleyado. Marami ng mga anomalyang nagaganap sa loob ng Indonesia Morowali Industrial Park. Kaya din naman marami na ring mga pag-aalsa ang nangyayari. Subalit ang nangyari noong isang araw lamang ang may tuturing na pinakamalala. Bago mangyari ang pagwewelga, sinabihan ng mga Indonesian workers ang mga Chinese workers na sumama sa kanilang gagawing protesta. Subalit hindi sila pumayag. Dahil dito ay nagkaroon ng dibisyon ng kaguluhan. At ang 2 grupong ito ang silang mano-manong nag-away gamit ang mga bagay sa loob ng parke. Bukod sa paglabag sa napakaraming mga labor law ng mga Chinese company sa Indonesia, isa pang dahilan kaya maraming mga Indonesians ang binoboykot ang mga kumpanyang Chinese
ay dahil umano sa sobrang polusyon na nagagawa ng mga ito. Gaya na lamang ng isang mining company na sinisira mismo ang kapaligiran na malapit lamang sa isang residential area. May mga dumulog sa Chinese Embassy sa Jakarta para sabihin ang kanilang sadya, subalit hindi din sila pinakinggan. Ang mga Chinese factory sa Indonesia, madalas ay basta-basta na lamang nag-ooperate ng hindi sinasaalang-alang ang kaligtasan ng kanilang mga empleyado at ng kalikasan. Ang Indonesia ang itinuturing na pinakamalaking producer ng nickel sa buong mundo, subalit ang China, gusto nila itong agawin. Nais ng CCP na sila ang kilalanin bilang pinakamalaking producer ng nickel sa buong mundo, kaya naman tuloy-tuloy ang pagpasok ng kanilang mga kumpanya sa Indonesia para maging dominante sa mga local nickel producing companies sa bansa. Ang mas nakakatakot pa, ang mga empleyado ng mga Chinese company sa Indonesia, sabihin na natin yung mga boss at nasa upper level positions, ay kinokontrol din ng CCP. Bago pa man sila dalhin sa ibang bansa gaya ng Indonesia, ay sumasailalim muna sila sa isang pagsasanay para mas maging epektibo ang kanilang pamumuno sa ibang bansa. Taong 2013 nang magsimulang magtayo ng kung ano-anong infrastruktura ang China sa Indonesia, na lahat ay suportado ng gobyerno ng China. Dahil sa pagnanais ng Indonesia na mas mapalago ang kanilang nickel industry, hinayaan nila ang China na magtayo ng kung ano-ano para mas mapadali umano ang pagpoproduce ng nickels. Mula sa mga bagong gusali, tulay, kalsada, pantalan, lahat ng mga ito ay gastos ng China. Siyempre, kinagat naman ito agad ng Indonesia. Pero ang hindi alam ng Indonesia, unti-unti na palang nadodominante ng China ang kanilang pangkabuhayan. Siyempre, ano pa nga ba ang magsusulong at maggagatong sa ganitong kapangahasan ng China kundi ang mga kurakot na leader ng Indonesia at ang walang katapusang panunuhol ng mga Chinese sa ilang mga Indonesians. Dahil sa lala ng pagkadominante ng China sa nickel industry ng Indonesia, sa ngayon ay parang sila na ang kumukontrol dito. Mula sa pagmimina, smelting hanggang product manufacturing, lahat ay na-master na ng China sa Indonesia at ang mas matindi pa, karamihan sa mga boss sa mga kumpanyang ito sa Indonesia ay pawang mga Chinese, habang ang mga Indonesians ay tagasunod at nasa mas mababang posisyon. Ang mga bagong pasok ng mga Indonesian employee, hindi din umano isinasailalim sa tamang mga trainings. Kahit umano ang mga manuals ng mga kagamitan ay nakasulat sa Chinese kaya hindi din umano ito maintindihan ng mga Indonesians. Ang ganitong klase ng pamamalakad ay nagpapakita lamang na ang mga Indonesians ay mananatiling nakadepende sa kaalaman at turo ng mga Chinese sa kanilang sariling bansa. Sa ngayon, maging ang mga trabaho na dapat sanay para sa mga lokal na residente ng Indonesia, inaagaw na din ng mga Chinese. Marami umano mga local factories ang nagsulputan sa Indonesia. Subalit mataas pa din ang kanilang unemployment rate habang patuloy na dumarami ang mga Chinese workers. Ang Indonesia sa ngayon ay tila nagbubulag-bulagan sa mga nangyayari dahil na din sa natatakot silang mawala ng tuluyan ng nickel production sa kanilang bansa. Sa sobrang pagkadepende ngayon ng Indonesia sa China, hindi na nila halos gustong paalisin ang mga Chinese sa kanilang bansa dahil maaaring ang pagkakakuha sa kanila ng kanilang nickel supply chain ay maging dahilan ng pagbagsak ng kanilang ekonomiya kahit pa ang kanilang mismong residente ang pinaka-nahihirapan. Kung mapapansin, ang Indonesia ay hindi din masyadong pinakikialaman ng China pagdating sa pag-aangkin din nila ng teritoryo nila sa South China Sea. Hinayaan lamang nila sa kung ano ang nais na gawin ng China. Sa ngayon, nakikita natin na kung walang gagawing hakbang ang mga namumuno sa Indonesia para mapaalis ang mga Chinese sa kanilang bansa, ang mismong mga residente na ang gagawa ng paraan para gawin nila ito. Subalit dahil sa malakas na ang kapit ng China sa Indonesia, tila magpapatuloy pa ang ginagawang pangapi ng mga Chinese sa mga Indonesians. Sa susunod na mga araw at buwan, maaaring mas lumala pa ang kaguluhan sa bansa hanggat hindi nakukuha ng mga Indonesians ang kanilang tunay na naisin.